Misteryo ng San Pedro Cemetery. Sa bayan ng Batangas sa baryo Talaibon, may isang lumang sementeryo na matagal nang pinamamahayan ng mga kababalaghan, ang San Pedro Cemetery. Marami ng kwento ng kababalaghan ang bumabalot sa lugar na ito, mula sa mga kaluluwang ligaw hanggang sa mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Maraming takot pumasok dito, lalo na sa gabi. Ngunit para sa magpinsang Berlin at Elon, isang hamon ito na nais nilang subukan. Si Berlin at Elon ay magpinsang mahilig sa paranormal. Tuwing may naririnig silang kwento ng multo, lagi nilang gustong siyasatin kung may katotohanan nito. Isang araw, habang nagiinuman sa bahay ng kanilang kaibigan, napag-usapan nila ang San Pedro Cemetery. Narinig mo na ba ang tungkol sa puntod na biglang nawawala at lumilitaw sa ibang bahagi ng sementeryo? Tanong ni Berlin kay Elon habang nilalagok ang alak. Tumawa si Elon. Baka naman gawa-gawa lang yan ng matatanda para takutin tayo. Ngunit seryoso ang iba nilang kaibigan. Hindi biro ang San Pedro Cemetery. May mga nawawala roon at minsan may mga taong hindi na bumabalik matapos pumasok sa loob. Kung gusto niyong patunayan na walang multo, subukan niyong pumasok ngayong gabi. Napangisi si Berlin. Challenge accepted! Pagsapit ng hating gabi, nagdala ng flashlight at recorder ang magpinsan bilang paghahanda. Habang naglalakad sila papasok sa sementeryo, ramdam nila ang malamig na simoy ng hangin kahit mainit ang panahon. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lamang ng kuliglig at uwak ang maririnig. Parang ang bigat ng hangin dito, bulong ni Elon. Gawa-gawa lang yan ng utak mo, sagot ni Berlin. Ngunit halata sa kanyang boses na kinakabahan din siya. Habang lumalalim sila sa loob, napansin nilang tila hindi sila naglalakad ng diretso. Paulit-ulit nilang nadaraanan ng parehong puntod kahit na sigurado silang hindi sila lumiliko. Doon nila napagtanto parang nililigaw sila sa lugar. Biglang may dumaan na malamig na hangin sa kanilang likuran. Kasabay nito, narinig nila ang mahina at paos na boses ng isang babae na tila umiiyak. Tulungan niyo ako. Napalingon silang dalawa, ngunit wala silang nakita. Narinig mo yun? Tanong ni Elon. Nanginginig ang kamay sa hawak na flashlight. Tumango lang si Berlin. May bumubulong sa atin. Baka gusto niyang sundan natin siya. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng kanilang puso. Hindi nila alam kung susundan ba nila ang boses o tatakbo na palabas ng sementeryo. Ngunit sa kanilang pag-aalinlangan, biglang lumiwanag ang isang bahagi ng sementeryo. Tila isang liwanag na nagmumula sa isang hindi nakikitang pinagmumulan. Nagdesisyon silang sundan ang liwanag. Habang lumalapit sila, unti-unting lumitaw ang isang lumang puntod na hindi nila nakita kanina. May nakasulat na pangalan sa lapida. Rosa Jimenez, 1898 to 1920. Siya kaya yung bumubulong sa atin? Tanong ni Elon.
Biglang bumukas ang lupa sa harapan nila na parang may gustong lumabas mula sa ilalim. Napasigaw ang magpinsan nang nakita nilang may isang kamay na unti-unting lumalabas mula sa puntod. Agad silang matras. Ngunit nang tumingin sila sa paligid, napansin nilang hindi na sila nasa parehong lugar. Nasa gitna na sila ng isang pabilog na hukay na puno ng mga lumang puntod. Sa paligid nila, may mga aninong taong dahan-dahang lumalabas mula sa mga libingan. "Diyos ko po, ano to?" sigaw ni Berlin. Biglang sumigaw ang isang boses sa ere. "Bakit kayo nandito? Hindi pa oras." Nagsimula silang tumakbo palabalik. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi sila makalabas sa sementeryo. Paulit-ulit silang dumadaan sa parehong puntod. Nararamdaman nila ang malamig na hininga ng mga espiritu na tila sinusundan sila. Sa isang iglap, napansin nilang hindi na sementeryo ang kanilang dinaraanan. Ang paligid ay tila isang lumang bayan, isang baryong abandonado, puno ng sirang bahay at walang ibang tao. "Elon, saan na tayo?" nanginginig na tanong ni Berlin. "Hindi ko alam, pero hindi na to San Pedro Cemetery." Maya-maya, may lumapit sa kanila. Isang matandang babae na nakasuot ng puting damit na parang nagluluksa. "Anak, bakit kayo nandito?" "Hindi po namin alam. Nawawala po kami," sagot ni Elon. Halos maiyak sa takot. Ngumiti ang matanda. Ngunit sa halip na kalmado, naging nakakatakot ito. Unti-unting lumabo ang kanyang anyo at lumitaw ang kanyang tunay na itsura. Isang babaeng walang mata, duguan ang mukha at may bulok na balat. Sa sobrang takot, napasigaw ang magpinsan at mabilis na tumakbo. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Ngunit bigla silang nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin at isang malakas na pagyanig ng lupa. Nagising sila. Nasa harap na uli sila ng San Pedro Cemetery. Parehong nakahandusay sa lupa na tila nawala ng malay. Hindi nila alam kung paano sila nakabalik. Nang tingnan nila ang oras, lumipas lamang ang 5 minuto mula nang pumasok sila sa loob. Pero pakiramdam nila ilang oras na silang naligaw sa kabilang mundo. Hindi na nila inalam kung anong nangyari. Ang mahalaga, buhay sila. Simula noong gabing iyon, hindi na muling bumalik ang magpinsan sa San Pedro Cemetery. Hindi na rin nila muling hinamon ang kanilang tapang sa mga paranormal na bagay. Naniniwala sila na may mga lugar na hindi na dapat pinapakialaman. At may mga espiritong hindi dapat kinugulo. Ngunit minsan, kapag dumaraan sila malapit sa sementeryo, naririnig pa rin nila ang boses na bumubulong mula sa malayo. "Tulungan niyo ako.